Ang ating pong mas sponsor ngayong umaga ay ang Nemencio and Vilma Medina and family. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na pagdiriwang. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing paring panauhin, Reverend Father Geoffrey Eborda, OSA. Magsitayo na po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Ating pong simulan ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ang paglilihi kay Juan Bautista ay isang pagpapakita ng hagandahang loob ng Diyos. Si Juan ang naghahanda
sa daraanan ng Panginoon, mapupuno tayo ng tuwa at galak dahil sa ating kaligtasan ay nalalapit na. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ni Maria na ating ina. Kaya mga kapatid, alalahanin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, pasalita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa kataasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaraan, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, kung anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunugtong sa kanan ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na Birhen para pasanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ang lubos na pananalig at may pagdiwang namin na may di magmamaliw na pag-ibig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Binigyan ng Diyos si Manoah at ang kanyang baog na asawa ng isang anak na ang pangalay Samson, na kalaunay nagpalaya sa Israel mula sa mga Filisteo. Hawig ng kwentong ito ang kwento ng pagsilang kay Juan Bautista. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoah ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon, wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya,
Huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos. Parang anghel, kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung tagaan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan na ating pong aawitin, lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ako inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at simula pa, wala akong inasahan. Mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangian ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon'y sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan
Magsitayo na po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tungtuling mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ay nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsarapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang hinirang na maghandog ng kamangyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamangyan, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang anoy-anoy, nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng kamangyan. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dinidinig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at maraming magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Diyos. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Kasi napupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak at panumbalikin ang daan nang matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ang isang bayan ng Panginoon. Sinabi na Zacarias sa anghel, "Paano ko po ito matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang hiatid sa inyo ang mabuting balita. Sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibinging at hindi ka makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinasabi ko na matutupad ang pagdating ng takdang panahon." Samantalang naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao,
Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya sa gayong loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipe. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. At hindi ito umalis sa bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayoy nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustahan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Atin po bang papurihan ng ating Panginoon sa isang malakas na palakpak? Ngayon po ay ika-4 na araw ng ating Misa de Aguinaldo sa paghahanda sa darating na Kapaskuhan sa karangalan ng ating Inang Maria. Mga minamahal na kapatid, sa ating pagbubuo ng ating Misa de Gallo, simbang gabi, tiyak po ako na bitbit po natin ang ating mga panalangin. Tiyak na tayo ay may dalang panalangin. At sa pagtitipon natin ngayon, mayroon tayong panalangin. Mayroon tayong ipinagdarasal. Mayroon po ba? Very good. Ito po ang ating dahilan kung bakit tayo nandirito ngayon. Tayo ay may panalangin sa Diyos. Ngunit, ang panalangin ito'y pinakikinggan ng Diyos. Ito'y pinakikinggan ng ating Panginoon. At Kanyang tutugunin sa Kanyang pamamaraan at ibibigay sa atin sa tamang panahon at sa tamang pamamaraan upang tayo'y lubusang masasabing mapalad at mabiyaya sa buhay natin. Mga minamahal na kapatid, sa ika-4 na araw ng ating Misa de Aguinaldo, nabanggit po sa atin dito sa Zacarias at Elizabeth. Kung titingnan po natin ang mag-asawang ito, marami po tayong makikitang katangian. Unang-una, si Elizabeth at si Zacarias ay matatanda na, matandang mag-asawa. Sila'y naglilingkod sa Panginoon. Sila'y naglilingkod sa templo. At sila'y walang anak. Dahil si Elizabeth ay baog. Ngunit mga minamahal na kapatid, sila'y namumuhay ayon sa utos at tuntunin mula sa Panginoon. Sila ay kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Siguro po at tiyak ako ang mag-asawang ito madasalin. Itong mag-asawang ito palaging may panalangin. Ang panalangin nila, magkaroon sila ng anak. Dahil kung napansin niyo po, sa bandang dulo ng ating ebanghelyo ngayon, ginawa niya ito upang alisin ng Panginoon ang kadustahan sa harapan ng tao. Sinabi ni Elizabeth, inalis ang kanyang kadustahan sa harapan ng mga tao. Dahil ang mag-asawa noon, pag walang anak, tila bagay sumpa. Kahihiyan sa lipunan, pag walang anak ang mag-asawa. Kaya lang, sa kondisyon ni Elizabeth, baog, imposibleng magkaroon ng anak. Pero sila'y nagtsatsaga na magdasal, maglingkod sa Panginoon. At isang araw, pumasok si Zacarias sa templo at siyang naatasang mag-alay ng kamangyan. At maya-maya'y napakinggan po natin. Nagpakita sa kanya si Anghel Gabriel. Nagsasabi, maglilihi, magkakaanak kayo ng inyong asawa. Anong tugon ni Zacarias? Paano ito mangyayari? Matanda na kami.
Para bagang hindi naman ito patotoo na mangyayari. Mga minamahal na kapatid, tiyak ako kay Zacarias at Elizabeth nananalangin. Pero nung tinugon ng Panginoon ang kailang panalangin, pumasok yung pagdududa ni Zacarias sa kanilang panalangin. Sa atin din po mga kapatid, may panalangin din po tayo. Pero siguro minsan sa buhay natin, sinasagot ng Diyos ang panalangin, pero hindi tayo kumbinsido. Minsan nagdududa tayo, Lord, ito na ba? Lord, ito na ba yung sagot o hindi pa? Naghahanap pa tayo ng iba. Nandoon yung pag-uugaling pagdududa. Kaya nga po, sa ating salmong tugunan, napakagandang alalahanin, papurihan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Papurihan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, sa panalangin, dito tayo nakakatiyak ang kapangyarihan ng Diyos. Tiyak ang kapangyarihan ng Diyos sa ating pagdasal, sa ating mga panalangin, binibitawan sa Kanyang harapan. Tulad sa ating ebanghelyo ngayon, walang imposible sa Panginoon. Magkakaanak ang dalawang matandang mag-asawa. Magkakaanak ang matandang mag-asawa dahil ginagawa nila ang dapat sa Panginoon. Mga minamahal na kapatid, nagduda si Zacarias. Ngunit may isang nangyari din sa kanya. Nung siya'y nagduda, anong nangyari nung lumabas sa templo? Hindi makapagsalita at siya'y naging bingi at naging pipe si Zacarias. Ano pong ibig sabihin? Hindi po yun parusa para kay Zacarias sa hindi niya pagtitiwala o pagdududa niya sa anghel na sinabi sa kanya. Kundi, pinapatahimik si Zacarias. Manahimik ka sumandali. Pagnilayan mo ang narinig mo. Pagnilayan mo ang magandang balitang natanggap mo. Mga minamahal na kapatid, ito rin ay panyaya sa atin ngayon. Marunong pa ba tayong manahimik? Marunong pa ba tayong magnilay-nilay sa buhay? Oo, may mga panalangin tayo. Pinagdinilayan po ba natin kung anong pamamaraan ng Diyos tinutugon ang ating mga pinagdarasal, ang ating mga panalangin sa Kanya? Gusto po kasi natin, pag tayo nananalangin, agad-agad sumasagot ang Diyos sa atin. Pag hindi sumagot ang Diyos sa atin, nandoon yung nawawalan tayo ng tiwala, nawawalan tayo ng pananampalataya, at minsan yung pag-asa natin, para bagay wala ng pag-asa. Hindi naman tinutugon ng Diyos ang aking panalangin. Ilang taong ko na ito pinagdarasal. Bakit hindi pa nangyayari? Pagnilay ka, tumahimik ka, gumagawa ang Diyos ng paraan para tugunin yon. Sa pananahimik mo, pagninilay mo, siguro matatanto mo ang mga nangyayari sa buhay mo. Doon pala tumutugon ng Diyos sa kasagutan o hinihiling mo sa buhay mo. Mga minamahal na kapatid, ito rin ang hamon sa atin ngayong Kapasko na darating sa atin. Hindi lang tayo puro saya, hindi lang tayo pagtanggap ng regalo, pagbigay ng regalo, pagnilayan din po natin. Bakit ito nangyayari? Bakit ito nagaganap sa buhay ko? Mga minamahal na kapatid, ito ay isang paanyaya sa atin. Dahil ang bigay kay Zacarias at Elizabeth, si Juan Bautista. Ang kagandahang loob ng Diyos. Nang ibig sabihin ng pangalan na Juan ay kagandahang loob ng ating Panginoon. Siya'y maghahanda sa bayan na kung saan ang daraan ng Panginoon, magkakaroon ng kagalakan ng sambayanan dahil sa pangunguna ni Juan Bautista. Ngayon, na po mga minamahal na kapatid, sa ating pagdiriwang ngayon, dinadala tayo
sa kahalagahan ng ating panalangin at pagtitiwala sa ating Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Lahat posible sa Kanya. Kung tayo'y nananalangin, buong-buong pagtitiwala, buong-buong pagtsatsaga, at buong pag-asang ilalagay po natin sa ating sarili at sa ating panalangin. Tiyak tutugunin ng ating Panginoon ang ating panalangin. Kaya mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, nawa, sa ika-4 na araw ng Misa de Gallo, ito'y ating yakapin. Ang aking dasal ay may pag-asa pa din. Ang aking dasal ay buhay pa din. Mga minamahal na kapatid, iniiwan po sa atin ngayon kung anong mayroon tayo ngayon, iyan ay bunga ng ating mga dasal. Kung anong mayroon tayo sa buhay natin ngayon, bunga ng ating dasal na may pagtitiwala at pananampalataya. Kaya tayo nagbubunhi, tayo nagpapasalamat, tayo nandito. Ito'y bunga ng ating mga panalangin. Nawa, mga minamahal na kapatid, tulad ni Zacarias at Elizabeth sa ating ebanghelyo ngayon, patuloy tayong kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Patuloy tayong sumunod sa kalooban at tuntunin ng Diyos sa araw-araw nating pamumuhay. At gayon, sa ating panalangin, tiyak ang kasagutan. Tiyak na tutugunin ng Diyos ang ating panalangin. Amen. Tumayo ang lahat. Mga minamahal na kapatid, hindi matatawaran ang kagandahang loob ng Diyos. Ibibigay niya sa atin ng lahat ang ating mga pangailangan sa takdang panahon. Buong tiwala tayong dumalangin sa Kanya. Sa bawat kahilingan ng ating pong tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway maging bukas at handa kami sa kapanganakan ng tagapagligtas ngayong Pasko at sa pakikipagtagpo namin sa Kanya sa bawat araw ng aming buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway dumami pa ang mga mabubuting taong tumutulong at nagsusumika para sa ikabubuti at ikauunlad ng mga pamilya sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at halimbawang nakaugat sa turo ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway tanggapin ng mga magulang ang mga anak na biyaya ng Panginoon at tulungan silang tukuyin ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, naway pagpalain ng Panginoon ang mga mag-asawang naghihintay ng anak na aarugain at mamahalin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipanalangin ang ating mga personal na intensyon o mga kahilingan. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong Espiritu upang galak naming tanggapin si Jesus at kami naway maging tapat lagi sa iyo ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng Banal Espiritu na pumupuspos sa napupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tawa at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilay niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay. Sa kapangyarihang Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananamik at nanalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa na mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng kapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw mukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa iyo maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po ang lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamati at baling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inialay namin siyang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabaglod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay. Higit sa lahat ang mga pangalang inialay at inaalala po natin sa ating banal na pagdiriwang. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa na mga apostol lahat ng mga banal, nang namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak ng aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin na marahagaling na utos at turo ni Jesus na pag natin at Diyos, awitin po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristong nagpapaalala sa atin ngayon. Pinakikinggan ang ating mga dasal. Ito siya, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanang sanlibutan, mapada mga inaanyayahan sa kanyang piging. Isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagkasalo sa banal na hain, ay lagi nawa naming madama ang iyong agandahang loob upang kami magamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang taon ng iyong anak. Ngayon aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Orasyo Imperata para sa katapatan, katotohanan, at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin naming kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam, hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katawalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa may hirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin ninyo kami. magsiupo ang lahat.
paanyaya, bilang bahagi ng pagdiriwang ng taunang kapistahan ng mahal na Birhen ng Soledad, narito ang ilan sa mga mahalagang gawain ng ating parokya. Sa darating na December 20 to 21, araw ng Sabado at Linggo, ay magkakaroon po tayo ng Parish Bazaar sa harap ng simbahan na pangungunahan ng iba't ibang ministries at organisasyon ng ating parokya. Magsisimula ito sa ganap na ika-4 ng hapon. Sa darating na December 23, araw ng Martes, sa ganap na alas 8 ng gabi at huling araw ng anticipated simbang gabi, ay sisimulan naman natin ang 9 na araw ng Misa Nobenaryo sa karangalan ng mahal na Birhen ng Soledad. Ang ating pong nobina ay sa ganap na ika-7 ng gabi na susundan ng banal na misa. Tayo po ay magkakaroon ng takbo para kay Inang Soledad, isang fun run for a cause para sa mga gawain at proyekto ng ating simbahan na pangungunahan ng ating BEC at Parish Youth Ministry. Ito po ay gaganapin sa December 30, 5 a.m. at magsisimula sa Plaza Lorenzo Ruiz. Ang ticket ng fun run ay nagkakahalaga po lamang ng 300 pesos at may kasama na rin pong t-shirt. Maaari pong mabili ang ticket sa harap ng ating simbahan. Sa mga nais pong mag-alay ng parol, Christmas balls at iba pa ay makikipag-ugnayan lamang sa harap po ng ating simbahan. Mula po sa sambayanan ng Nuestra Señora de la Soledad Parish sa pamumuno ng aming butihing Kura Paroko, Reverend Father Danichi V, ang taus-pusong pasasalamat sa ating butihing paring panauhin, Reverend Father Geoffrey Eborda, OSA, ng San Agustin Parish, Intramuros, Manila. Soledad Clap po para kay Father Geoffrey. Sa ating mass sponsor na sina Nemesio and Vilma Medina and family, sa anak ng Soledad, Mama Masan at EMHC, at sa lahat na nag-alay ng sobre at Christmas balls, maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imo kayo habang ginagawa ng pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, ang mananabugtong na anak, ay naparito noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay sinawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at sinawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pataginawa niya kayo sa panampalataya, paligayahin sa pag-asa, pakilusin sa pag-ibig, na puspos ng sigla, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayo nagagalak sa pagdating ng katawang taong manunubos, puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay at di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakila ang lubos, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kay taglayang kapayapaan upang Panginoon mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.